nawala na raw yung 20 million pesos sa bangko. Nung pagpunta ninyo sa bank, na-withdraw lahat through checks. I don't know kung paano. Carmelita, you have any knowledge kung how much is the account now? We don't. For the past few years that we went back home, they don't give to us anymore. Tinuring kitang isang anak. Nagmamakaawa ako sa iyo. Balik mo sa amin yung perang iyong kinamkam. Go ahead and talk to her. Do the F-U-C-K right thing. That's all there is. Dumayo pa ng Pilipinas ang US citizen na si Amanda Johnson, 86 years old, kasama ang kanyang anak para lang humingi ng tulong sa #ipabitagmo. Reklamo niya, nilimas daw ng kanyang pamangkin na si Raymond Acol ang mahigit 20 million niyang pera sa bangko. I came here to make a complaint against my nephew, Raymond Johnson Acol. Malapit siya sa amin yung si Raymond kasing kababata nga ng mga anak ko. Kaya nung magpunta kami dito sa siya ang naming naanuhan para i-deposito yung pera sa East West Bank. After that, mga siguro 2 or 3 years, tinabi namin kay Raymond, pupunta tayo sa bangko. Nandun na kami sa bangko, ma'am, obsolete na itong account na to. It doesn't exist anymore. And I told her, how did it happen? Sabi niya sa akin, hindi ko alam kung saan ko inilagay na. So, pwede mo na akong ipakulong. Hiling ko po kay Mr. Bentul po ay matulungan ako na makuha yung pera ko na inano ni Raymond Acol na kailangan ko sa aking pagtanda at saka sa aking mga anak. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Okay, dumayo pa ng Pinas si Amanda Johnson mula pa sa Albany, Indiana, United States of America. May 20 million na mana si Amanda mula sa kanyang yumaong magulang. Dahil isa siyang US citizen, nagpatulong siyang magbukas ng bank account sa pamangkin ng kanyang asawa na si Raymond. Si Raymond ang nagdala kay Amanda sa East West Bank sa Makati dahil kakilala na Raymond ang branch manager ng bangko. Ipinangalan ang joint account kay Raymond Acol, pamangkin ng asawa, at sa anak niyang si Maria Carmelita Galang. Bumalik siya ng Pinas makalipas ng 3 taon. Dito niya nalaman sa bangko na wala na raw yung 20 million pesos sa bangko. Ngayon makakausap po natin sa messenger si Carmelita Galang, anak ni Amanda. Ano ang masasabi mo rito, Maria Carmelita, sa nangyaring ay problema idinulog sa amin ng iyong nanay, si Amanda, hinggil dito sa kanyang mana na 20 million pesos? We trusted him to open up the account while I was there with him. He told me that he was going to help us to open the account over there since we don't have any power of opening the transactions over there. So he offered to us to help us since he knows the bank manager at the East West Bank. So from then on, he did the transaction by himself, and all he did was just let me sign it that he opened up the account already. Sinubukan ng bitag na mahingi ang panig ni Raymond Acol tungkol sa reklamang ito, pero hindi siya sumasagot sa mga tawag at mga text po namin. Gusto sana namin makausap si Raymond. You have any idea kung saan natin pwedeng hanapin si Raymond? Maria? I do not know. You don't? He already blocked us family, our siblings, cousins, even my mom. They blocked us. My mom tried to call him, and he keeps denying it that I don't have time to talk to you. Tinawagan ng bitag ang East West Bank sa San Lorenzo, Arnaiz Avenue sa Makati. Ayon sa kasalukuyang branch manager, ipapa-verify nila muna ang account ni Amada. Handa raw sila makipagtulungan kay Amada, pero dahil Privacy Act, ay hindi sila maaring magpa-interview sa bitag. Intindihan po namin yan. So, babalikan po muna natin dito si Amada. Amada, nagbukas kayo ng account dito sa Maynila. Sa East West Bank. Sa East West Bank through your pamangkin. Tama?
Raymond, opo. Okay, Raymond. So, kailan po binuksan yung account? I think around 2012 or 2013. Alright. So, okay. Somewhere that time. Yes. So, you were expecting na yung pera na 20 million nandoon lang. Opo. Pero nasa pangalan nitong si Raymond. And, And? or I don't know, or and. Okay. And pangalan ni Raymond and who? My daughter Carmelita Galang. Si Carmelita. So, sa pangalan nila... But I was with them when we deposited the money. nandoon kayo. So, ang nakalagay sa bangko, joint account. Hindi ko alam kung joint account ang nakalagay doon. Pero alam ko sila, ang pangalan nila nandoon sa bank account. It was joint account, but I can't recollect if it's and or because he's the one that opened up the transaction. He did all the transaction himself. All right. All he did was just have me sign the paperwork. It's been. Pagka alam po kasi namin, nang tumawag po kami sa bangko, na kapag ito po ay and account, halimbawa, Jose and Maria, hindi po pwede mag-withdraw nang hindi po nalalaman ng kabila, kinakailan pareho po sila pumirma. Yun naman pong or account, kahit sino po sa kanila pwedeng mag-withdraw nang hindi na kinakailangan ng pahintulot ng isa kasi or. Kaya magkaiba po yan base po sa bangkong tinawagan po namin kahapon, hindi po yung East-West Bank. Sa amin naman ng East-West Bank makipagtulungan. So, nung pagpunta ninyo sa bank, na-withdraw lahat through checks. I don't know kung paano Pero you have a checks na nagsasabing withdraw niyo yung account. No, wala. How much is the balance ng account ninyo ngayon? Wala kaming ano. Wala talaga. Carmelita, you have any knowledge kung how much is the account No, now? we don't. So every time we go home, we ask him because we're only allowed to bring 10,000 per person to the U.S. So every time we ask him, he will give it to us. But then for the past few years that we went back home, he couldn't give it to us anymore. Alright. Mas maganda siguro, kausapin muna natin itong abogado natin kung hanggang saan, kasi may mga mambabatas na nakikipagtulungan sa mga bangko, pero sa mga scamming yun, using, ito'y cyber scamming. Ito po kasi iba po eh. Sa linya ng telepono, kakausapin natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Ano pong normally ang magagawa po rito, Attorney? You see any probable cause na meron bang pananagutan ng bangko? Or sila po ba'y dapat magsampa ng kaso laban sa kanilang pamangkin for whatever reasons? Okay, pangunahin po, kailangan lang nating bigyan ng pagliliwanag, yung pong end, tsaka yung or account. Lahat po ng deposito sa bangko, kaya yan ay savings deposit, checking account deposit, time deposit, o kung ano pa man pong ibang deposito yan. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan na narito sa ipabitag mo, abay, yan po isang uri ng kontrata at kasunduan. Mahalaga po yung konseptong yun na maalala ng mga nagde-deposito sa bangko. Sapagkat maliwanag lamang po, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, na pagka ang pera pinasok natin, may kontrata sa pagitan ng bangko, sa pagitan ng depositor. Kung ano po yung kanilang pinag-usapan, ano yung kontrata, ano yung kasunduan, yun po ang susundin. Dito po, maliwanag, pagka po may mga ganyang napirmahang mga opening of deposit accounts, yan po ay isang uri na ng kontrata. At yung nakalagay po doon ay isang batas na dapat sundin na magkabilang panig. So, yung pong nangyari dito, maliwanag na sinunod lamang ng bangko yung pong kontratang or, ibig sabihin kahit na sino, ay po pwedeng mag-withdraw. Ano po ang pwedeng gawin ng bangko dyan? Sa kasalukuyan po, ang polisiya ng maraming bangko, nakita na po natin to, hindi po sila makikialam sapagkat ang kanilang pinangahawakan ay yun nga pong mga papel nung buksan ang deposito. Papel na nagsasabi, sino man doon sa dalawa, ay yun po ang po pwedeng mag-withdraw, pwedeng mag-deposito kahit walang pahintulot yung kanilang kasama. Ano ang remedyo? Ito pong nawalan ng pera. Abay po pwede po niyang sampahan ang kaso, dalawang uri. Isang kasong sibil, isang kasong kriminal. Yung pong kasong kriminal, dahil may kasunduan po sila at nangako sila sa isa't isa na kanilang pangangalagaan ng halagang ito at bagamat hindi po nakasulat yung kasunduang yan, maliwanag po na may tungkulin ang bawat isa sa kanila na hindi kikilusin ang account
nang walang pahintulot yung magkabilang panig. Estafa po yan. Ginoong Ben Tulfo. Estafa. Opo. Okay. Yung pamangkin, jobless daw, pero mukhang maganda ang luho niya eh. May sports car pa, base sa picture. Opo. Eh, sa akin lang po, naawa po ako rito kay Amada. Eh, instant 20 million pesos po ang isang higlap lang dahil sa oro. Wow. Nawala. Meron ba kayong kasunduan o nagtiwala lang po kayo sa iyong pamangkin? Nagtiwala po. Narinig niyo, attorney? Opo. Ay, kaya po tayo napawaw dahil Wala raw kasulatan o kasunduan na nagsasabi na yung pera niyan ay kay Amada or account. Yung isang anak niya, si Carmelita, ay nasa Amerika. Ito naman si Raymond sa Pilipinas. Sila naman sa America-based. Kaya nagpakasasa po si Raymond na inangkin niya na po yung pera. Kasi siguro baka alam niyo na, hindi natin alam kung may bisyo o ano man, high living. Ayoko pong manghusga, kaya lang sa ganitong klaseng sitwasyon, tayo pong mga Pilipino attorney, hindi ho ba, pag ipinagkatiwala sa atin, di ba? Nasa pangangalaga natin ang anumang yaman or mana bilang respeto sa mga matatanda dahil hindi sa atin yan. Dapat hihingi tayo ng pahintulot, hindi ho ba, attorney? tama po kayo. Napakaganda po ng inyong pangungusap, Ginoong Ben Tulfo. Ang problema lamang po natin, maliwanag naman pong marami na sa mga Pilipino ang wala nung ganong klase ng pananaw sa buhay. At ang isa pong masakit dito, sa totoo lamang, napakahirap po kasing sabihin, sige na, magdemanda na kagad, antemano, lalo na kung wala naman pong hahabulin pa doon sa pamangkin na nakakuha ng pera. Yung po yung problema ko doon. Pwede po kayo magsamba ng demanda, kaya lang ito'y sa pagitan mo at dapat sa iyong pamangkin na bago siya nagdeposito, pinagkatiwala mo sa kanya yung iyong pera. Na dapat may kasulatan, pwede ba pag ikay nag-withdraw, kung may pangangailangan ka, kunting busina man lang. Abiso ka, para naman kung anong kailangan mo, makakatulong ako. Huwag naman yung parang inangkin. Ito parang kinamkam eh. Talaga po. Bastos. Parang po sa akin, kung tayo pa nag-uusap bilang tiyahin o ina, hindi ko po magagawa sa aking tiyahin o sa aking ina o sa aking lola na gumawa po ng katarantaduhan na inaangkin yung pera na wala namang pahintulot, na hindi naman binigay, kundi binigay sa'yo sa pangangalaga mo. At dapat pangalagaan mo. At kung may kailangan ka, wala namang masama kung humingi naman. Tama? Opo. Sige. Raymond, nanawagan ako sa iyo sa kabutihan ng iyong puso na maibalik mo naman ang perang iyong kinamkam na aking pag-aari. Kinakailangan ko to sa aking pamumuhay, lalo na sa aking mga medical needs dahil ako'y merong kapansanan, meron akong hypertension at iba pa, at kailangan ko ang pera. Itinuring kitang hindi pamangkin, kundi parang anak ko na. Nagmamakaawa ako sa iyo na sana gawan mo ng paraan para maibalik mo sa amin yung perang iyong kinamkam na hindi naman sa iyo. Dapat mong malaman yun. Sana magawa mo ito sa madaling panahon. Hindi natin alam kung kailan tayo maaano dito sa mundo, lalo na't ako na matanda na. Raymond, I want you to listen carefully, listen good, listen closely. Alam ko, you are now in your golden years. How many years more you're gonna live in this world? Pero isang bagay na sasabihin ko sa iyo, hindi ka siswertehin. Magiging miserable ang buhay mo sa ginawa mong to. Kung ikay matino na pamangkin, huwag mong sasaktan ang matanda. Nasa panglimang utos ng Poong May Kapal, the fifth commandment, honor thy father, thy mother, including elders, everybody. And that's a command.
Kung meron ka pang Diyos dyan na titira sa puso mo nang yan, kung wala, si Satanas, kaya mo ginawa yan. I think na kahit na paano, kahit na mamamatay tao, may konsensya. I'm talking to you, interfere, and I'm not trying to insult you, but you have to listen carefully. It is painful to see na ang nanay-nanayan mo na tinuri kang anak, pinalaki ka, tiyahin. Ano yung susukli mo? 86 years old. Tingnan mo ang auntie mo. Darating din ang panahon, tatanda ka rin. And I hope hindi gagawin sa ng mga anak mo to sa'yo. Pwede ba ako makiusap sa'yo, Raymond? Hindi kita pahihiya. Alam mo kung saan nakatira ang auntie mo. Pagpasok mo sa pinto, pagtakatok mo at magbubukas, lumakad ka, paluhod, papunta sa auntie mo, humingi ka ng kapatawaran. Gawin mo ang dapat mong gawin, base sa konsensya mo, dahil lang sa pera na madaling palitan, mingi ka ng patawad, baka mapatawad ka. Ang sa kanya lang, kahit na paano, mapakinabangan niya ng konti dahil may karamdaman. Buisit lang ako sa mga taong manloloko. Galit ako sa mga taong mapanlin lang. I don't want you to be in my target list. I'd expose you for that. Your own family. Binalahura mo. You bastardize that kind of relationship and respect that you should preserve. Tingnan mo ang itsura ngayon ng auntie mo. Magagawa mo ba to? Nakikita mo sa amin pumunta. Pag ako nakikiusap sa iyo, may palit. Huwag mo akong susubukan. Wala akong pakialam kung sinong pader na sinasandalan mo. Go ahead and talk to her. I'm not warning you. I'm reminding you. If it sounds like it's a threat, I'm telling you. Do the F-U-C-K right thing. That's all there is. Nasa sa iyo kung gusto mo sampahan ng kaso, kaya lang wala tayong panghahawakang papel. Totally nagtiwala po kayong parang anak. Pero baka sakaling kunting dasal, baka maliwanagan, bumalik po sa inyo, ibabalik sa inyo yung pera. Okay, Lola? Ako'y awang-awa pa po, kahapon pa, kasama inyong anak. Hanggang dito po ang magagawa ko para sa iyo. Hanggang na lang po ang inyong magagawa. Gagawin Pinasasalamatan ko rin po ang nagawa. Huwag po kayo magpasalamat. Trabaho po namin magkakapatid. Kahit sino po sa aming Tulfo, si Rafi, si Erwin o ako, isa lang po yung dugo na dumadaloy sa ugat namin. Ang pagtulong, ang paggalang. Mahal po namin ang aming ina. Takot po kami doon sa aming mga tiyahin. Ayaw namin nagtatampo sa amin. Naniniwala kami na ang sino man nagbabalahura sa mga nakakatanda, magiging miserable ang buhay. We don't want to live a miserable life. Young Sir Raymond, he's starting to live a miserable life if he doesn't straighten up. Kasi there's always God. I know that. Okay? Yeah. Sige po, I'll do the best I can, and then I'll expect maybe a call from him, and then I'll call you. Opo. Salamat po. Maraming salamat. Wala pong ano man. Alam naman ng poong may kapal kung anong sitwasyon mo. Opo. Pagkaubaya po natin sa itaas. Kung minsan hindi natin makuha yung ating hustisya sa lupa, ang hustisya po sa itaas mas iba. Hanggat nasa lupa siya naghihirap. Iba pa yung magiging kahinatnan pagkatapos ng kanyang pananatili sa mundong ito. Naintindihan niyo po kung anong ibig kong sabihin. Opo. Alright, si Carmelita naman. Carmelita? But thank you so much for helping my mom and my sister. We really appreciate all No the work problem. she has done for us. Okay, good luck to you. Thank you, sir. Alright. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak po ng Tulfo Brothers. 10 po ni Rafi, si Erwin at si Ben. Kami po yung hashtag Ipabitag Mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo!